Amen. Mari bang palapakan natin muli ang ating Panginoon? Again, happy first Sunday of the month, February. At ngayon po ay launching din po ng ating conquest na each one bring one. Amen? At maraming salamat po sa ating worship team at kay Sister Jenny na nagbasa po ng ating scripture for this morning. Pwede ko bang hilingin po ang bawat isa na yun po para po sa ating panalangin? Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na ito na kami po maririnig. Purihin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na kami nakakapili sa pananambahan na ito. At nawa, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa aming buhay spiritual. At tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kapakumbabaan sa aming sarili upang sa gayon ikaw po siyang maitaas sa aming mga buhay. Panginoon, ilagay mo sa aming puso na kami ay makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. At itong mga salita na ito ay aming pong maibahagi sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao na aming pong nakakasalamuha. Salamat po, Diyos. Ito po aming samot na lang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palapakan natin muli ating Panginoon. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ay pinamagatang to seek and save the lost. Sabihin niyo nga po, to seek and save the lost. Amen. Kanina napakaganda po nung inawit, yung panghuling awit, yung walang imposible. Walang mahirap sa iyo. Diba? Sabi rin sa kanta, walang imposible sa ating Diyos. Mamaya po, yan po ay part po ng ating pag-uusapan. Ang ating pong binasa ay Luke 19 verse 5 to 10. Ang sabi po ay, alam po ng Panginoon exactly kung ano po yung kanyang ipinunta. Bakit siya naparito dito sa mundo. Amen? He knows exactly why He came into this world. Ang tanong po, kayo ba? Personally, alam niyo ba kung bakit kayo narito sa mundo? Why are you here? Sabi nga dun sa isang aklat, what on earth am I here for? Amen? Minsan ba naitanong mo na sa iyong sarili, bakit nga ba tayo nabubuhay dito sa mundo? What is your purpose in life? Doon po sa bandang huli, sa verse 10, sinagot po ng Panginoong Yesus yung katanungan po na yun. Sabi ng verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save the lost. Yun po yung kanyang purpose kung bakit po siya naparito sa mundo. He knows His life purpose here on earth. And marahil, ito rin po yung purpose para sa atin ng Panginoon. Hindi lang natin lubos pa na naiintindihan. Kasi akala natin, ang purpose natin sa buhay ay magkaroon ng mga material na bagay. Magkaroon ng relationship with one another. Para sa atin, doon na natatapos yung purpose natin. Yung makapagtapos ka ng college, makakuha ka ng magandang trabaho, and then eventually, umasenso ka, yumaman ka, makapagputap ka ng business. Pero ang namimiss, look po natin, na-overlook natin yung tunay na layunin ng Diyos para sa buhay natin. And that is what? To seek and to save the lost. Amen? And that is to seek and to save the lost. If you know your whys, it is easier to do the hows. Pag alam mo daw yung mga dahilan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, mas madali na po yung kung paano. Tama? Di ba pagka alam mo yung dahilan, bakit ka ba nagtatrabaho? Sabi nga dun sa commercial ng kape, para saan ka bumabangon? Di ba? Katumbas din yun ang tanong, bakit ka ba gumigising sa bawat araw? Pag alam mo yung sagot dun sa bakit, madali na yung kung paano.
Amen? Bakit ka nagtatrabaho? Siyempre, para sa pamilya ko. Kaya, kuminsan, magtataka tayo, no? Ang tanda na. Magtatrabaho pa rin. Kinakaya pa rin niya. Kasi malalim yung bakit niya eh. Pero pag yung bakit mo, mababaw, madali kang bibitaw. Amen? Pag yung why mo ay mababaw lang, hindi ka tatagal. Hindi ka iisip ng paraan kung paano. Ang hirap naman yan. Alam niyo, sa totoo lang, bakit mahirap ang isang bagay? Kasi hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. Kung para saan. Bakit ba tayo nag-church? Bakit ba tayo kailangan sumunod sa Panginoon? Jesus gave the best example on how to seek and save the lost. Ang tanong, who are the lost? Sino po ba yung mga nawawala? Lahat ng tao na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, sila po yung mga tinatawag na lost. Sila yung separated pa sa Panginoon. Sila yung nakaiwanan. Kasi wala pang personal na relasyon sa Panginoon. All people who are separated from God because of sin. At tayo rin mismo, minsan po tayong naging lost. Meron lang talagang nagtiyaga sa atin, may nanalangin para sa atin upang tayo makakilala sa Panginoon. Pero kung walang nag-share sa inyo ng gospel, baka hindi ka pa rin nakakakilala sa Panginoon hanggang ngayon. Amen? Kaya ang purpose po natin is to seek and save the lost. Kung paano kang tsinaga, kung paano kang pinangaralan, ipinahagi sa iyo ang salita ng Panginoon, ganun din yung gagawin po natin sa ibang tao. Especially sa mga mahal po natin sa buhay. Sabi sa Romans 3:23, alam po natin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Therefore, all people are lost without Jesus. You are not lost just because you do not have money. You do not have treasures here on earth. Ang tunay po na naliligaw ay yung taong walang relasyon sa Panginoon. Bakit? Kasi wala silang patutunguhan, kundi impyerno. Amen? Zacchaeus is not just an ordinary tax collector. Sabi po sa binasa natin, but he is a chief tax collector. Ibig sabihin, pinuno po siya ng mga maniningil ng buwis. Ano bang tingin ng mga tao noon sa mga maniningil ng buwis? Ang tingin po sa kanila, mga corrupt, mga makasalanan. People look at tax collectors as sinful because of the nature of their job. Tax collectors are evil in their eyes. So they question Jesus, why he entertains such kind of person? Kaya nga siya, kino-question po siya ng mga Pariseo. Sabi, bakit yung inyong guro nakikisalamuha sa mga makasalanan? Kagaya nitong mga maniningil ng buwis. Why? Because they thought the Messiah would be a king-like figure who would rule them like King David. Amen? Kasi ang tingin nila, ang paniwala po nila, yung Mesiyas, yan po ay malakharing David. Na hindi po yan yung nakikisalamuha sa mga makasalanan. Ang kasama niya yung mga nandoon sa palasyo, mga itinuturing na mga mataas sa lipunan. So they thought of a different Messiah. Kaya ang tingin nila nun sa Panginoong Jesus, Messiah, parang baliw to. Hindi naman ito yung na-expect naming Messiah. Kasi ang Messiah namin, malaharing David. Amen? So they thought the coming Messiah would be rich and noble and would never associate
with common people, especially the sinful. But Jesus was the opposite of their concept. Yung konsepto nila ng Messiah, kabaligtaran ng Panginoong Hesus. Kaya nga hanggang ngayon, hindi po matanggap ng mga Hudyo na si Jesus ang Mesiyas. They believe that Jesus is just a prophet or just a good man. But they never believe that He is the coming Messiah. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin po sila sa isang king-like, David-like Messiah. Jesus came to seek and save the lost. He came to save mankind. He came to forgive. As a believer, we must follow the steps of Jesus on how to seek and save the lost. Ang tanong po na ating sasagutin sa umagang ito is how to seek and save the lost. Una, we must take the necessary effort. Sabihin niyo nga po, effort. Ano po ibig sabihin ng effort? Hindi po yung paliparan ng aeroplano. Amen? Effort. Sabihin niyo nga ulit, effort. Yung marunong kang maglaan ng iyong lakas, ng iyong panahon sa isang bagay. Amen? Sabi na sa verse 5, when Jesus came to the place, He looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, because today it is necessary for me to stay at your house. Take note of the word necessary. Kailangan manatili ako sa iyong tahanan. Hindi lang siya basta nakipag-usap sa isang tax collector na kagaya ni Zacchaeus, kundi siya po ay nagpresenta na siya ay pupunta sa kanyang tahanan. Yun po yung effort ng Panginoon kay Zacchaeus. Tayo po ba'y naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nag-effort para sa atin? Ang Panginoong Diyos po ay nag-effort para sa atin. Hindi tayo yung nag-effort para sa Kanya. Kaya ibahin po natin yung ating mindset. Hindi ikaw ang nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos po ang nakatagpo sa atin. Kaya huwag niyo sasabihin, natagpuan ko ang Diyos. No. Ang Diyos ang nakatagpo sa atin. Siya po ang umabot sa atin. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao alang-alang sa atin. Yun pa lang po ay matinding effort na po yun para abutin ang sangkatauhan. If you want to seek and save the lost like Jesus did, you must take the necessary effort to reach them. Sabi nga natin kanina, meron pong nagtiyaga sa atin para maibahagi sa iyo ang salita ng kaligtasan. Hindi mo alam, merong nanalangin para sa iyo. Merong luhang tumulong para sa iyo. May pinag-pray ka. Maaaring yung leader mo, yung pastor mo, yung magulang mo, hindi mo alam, lingid sa iyong kalaman, pinapanalangin ka araw-araw, gabi-gabi. That is effort. Amen? So kung nais mo na may maligtas, kung gusto mong maligtas yung mga mahal mo sa buhay, ay kailangan meron kang gagawin. Meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang loob. Amen? Kasi tayo po yung binigyan ng Panginoon ng kakayahan na abutin itong ating mga mahal sa buhay. Iwasan po natin yung magturo. Yung turo ng turo, kilala niyo ba si Arturo Makapili? Turo ng turo, pili ng pili. Eh Lord, huwag ako, siya na lang. Lord, bakit ako? Alala niyo yung sabi ni Isaiah, Here I am, Lord, send me. Hindi siya nagturo. Inako po niya yung responsibilidad na para siya yung gamitin ng Diyos upang maligtas itong mga tao. Baka hanggang ngayon, maging sa sarili mong pamilya, iba pa yung inaasahan mo na mag-share sa kanila ng gospel o magpe-pray para sa kanila. Kapatid, ikaw yung nariyan. Ikaw yung gagamitin ng Diyos para sa mga tao mo. Even in your workplace,
People cannot be saved without someone preaching to them the good news of God's salvation. Diba sabi po sa Romans, chapter 10, verse 17. For it is by hearing and hearing. Faith comes from hearing and hearing through the word about Christ. Paano sila makakapaniwala kung walang mangangaral sa kanila? At paano may mangangaral kung walang magsusugo sa kanila? Paano maliligtas yung pamilya mo kung hindi ka nagsasalita, hindi mo binubukang yung bibig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila? Kung minsan mabilis po tayo sa pagsasalita ng masakit sa ating kapwa. Mas mabilis pa yung ating mga mura. Mas mabilis pa yung ating curse laban sa ating kapwa. Pero yung gospel, yung word of God, yung blessing, hirap na hirap tayong panggitin. Hirap na hirap tayo na i-release sa ating kapwa. Ano sabi ng Panginoon? Bless and do not curse. Why? Because Jesus knows there is power in declaration. Words are very powerful. Yung salitang binibitawan natin sa kapwa natin, yan po ay may kapangyarihan. Diba? Yung kahit maiksing salita lang na hindi mo nagustuhan, natitrigger ka, parang nagpapantig yung tenga mo. Why? Kasi may kapangyarihan po yung salita na ating binibitawan. Sabi nga, nagkaroon po ng experiment sa halaman. No, dalawang halaman, magkaiba po ng environment. Yung isa, laging sinusumpa. No? Lagi siyang sinasabihan ng masakit. Yung isa pong halaman, lagi pong words of praises, no? Yung mga mabubuting salita. Hindi po katagalan yung pong halaman na laging kina-curse, namatay. Samantalang ito pong isang halaman, gumanda po yung kanyang usbong. Isipin niyo po halaman niya. Paano pa sa tao? Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Baka laging masama yung nabibitawan po natin sa ating kapwa. So Jesus came to save mankind. He came to seek and save the lost. We must do the same thing for them. We must do something for them. Hindi po yan instantly mangyayari. Ay hindi, ano naman yan? Maliligtas yan. Darating ang araw, maliligtas din yan. Tandaan po natin kung ano yung ginawa sa atin. Kung ano yung nangyari sa atin. Na meron pong nagtiyaga sa atin. Kung maaaring minsan sa buhay niya, darating sa buhay niya na siya ay makakakilala sa Panginoon. Pero kailan mo pa aantayin? Antayin mo ba yung mag-aagaw buhay na siya, saka mo palang i-share yung gospel? Eh paano kung hindi pa tumanggap? Eh di, wala na pong pag-asa. Tama? Mamaya biglang malagutan ng hininga eh. Ang sabi po sa Bible, today is the day of God's salvation. Huwag mo nang ipa-delay pa. Huwag mo nang patagalin pa. Isipin po natin, hindi natin hawak ang bawat araw. Hindi mo hawak yung bukas. Hindi mo pwedeng ipagpabukas na lang. Lord, saka na lang. Sabi sa Romans 10:13-14, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed? And how can they believe in the one of whom they have not heard?
And how can they hear without someone preaching to them? Ganyan po kahalaga yung merong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi hanggang tayo po ay hindi pa nababorn again sa Espiritu, hindi natin lubos na unawaan yung salita ng Diyos. Napansin ninyo, yung bago kayo maging Christian, yung Bible, bagamat meron kang ilan na naiintindihan, pero hindi mo siya lubusang nauunawaan. Kaya kailangan meron pong nangangaral sa atin. Amen? Kaya kailangan patuloy pa rin tayong umattend ng mga gawain. Kasi hindi po doon natatapos. Na nakapagbasa ka ng Bible, tapos na. Tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya nga sa atin po, naniniwala tayo, mas epektibo po na ang isang Kristiyano ay madisipulo. Yun po yung kahalagahan ng discipleship. What is discipleship? It is a lifelong commitment. It is changing a man. Ito po yung pagbabago ng buhay. At sa buhay po natin, hindi mawawala ng babaguhin. Lagi po merong kailangan baguhin sa buhay po natin. Sabi nga po nung quote, the only constant thing in the world is change. Someone must tell them about the gospel, and that is you. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Wala nang iba. Tayo yun. It is us, the believers. Do you know what is the greatest enemy of success? Ito po yung pinakamatinding kalaban kahit ng mga successful people. And what is that? Sabihin nyo nga po, comfort zone. Pag ang isang tao, kahit siya po ay successful na, once na siya po ay nag-enjoy sa kanyang comfort zone, yung success na kanyang narating ay pwedeng mawala sa isang ilan. Kaya kung gusto mo na ikaw ay maging matagumpay sa buhay, isa po ito sa kailangan mong labanan. Ano yung comfort zone? Yung po yung lugar kung saan madali na sa iyo. Yung komportable ka. Okay na to. Masaya na ako dito. Yun po yung kalaban natin sa ating paglago. And once na ikaw ay hindi na lumalago, saan ka papunta? Papunta ka na sa pagkamatay. Dahil ang isang bagay na hindi na lumalago, yan po ay unti-unting namamatay. Kasi anumang bagay na may buhay ay lumalago. Kaya naniniwala po tayo, pag ang isang church ay buhay, hindi pwedeng hindi yan lalago. Pag ang mga Kristiyano ay buhay spiritually, hindi pwedeng hindi yan mag-i-invite. Amen? Hindi pwedeng hindi yan mag-share ng gospel. Hindi pwedeng hindi yan mag-win ng souls. Kasi buhay sa iyo yung Espiritu ng Panginoong Jesus. Amen? Pag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoong Jesus, nasa iyo rin ang kanyang mga kagustuhan. Yung mga hangarin ng Panginoong Jesus, taglay mo din. At ano ang kanyang hangarin? To seek and to save the lost. When you are seeking something na mahalaga, diba, may nawawala kang bagay sa iyong bahay, nasan ba yung susi? Anong gagawin mo? Diba, halugin mo yung buong bahay mo. At pag natagpuan mo, napakasaya. Diba? Sabi doon, meron nga akong parable sa Bible, diba? Yung parable of the lost coin.
Amen? Pag tayo yung nagsisik, ibig sabihin, you exert an effort. Wala namang taong naghahanap na hindi nag-e-effort. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang lasing. Sabi ng lasing, pare, uwi na tayo. Hindi, kaya mo na huminto sa harap ko yung bahay ko. Kasi umiikot na yung paningin ko eh. Kusa nang hihinto sa harapan ko yan. Kapatid, wala pong gano'n. Hindi kusang darating sa iyo ang blessing. Hindi kusang papasa ka sa mga exam. Hindi kusang ka gagraduate. Anong kailangan mong gawin? Di ba nag-e-effort tayo? Kung gusto mo ng matataas na grade, kailangan mo mag-effort. Kailangan mo mag-aral na mabuti. Gusto mo ma-promote? Kailangan mo masayan yung trabaho mo. Kaya sabi sa Bible, huwag kayong maghangad ng mga bagay na pangdito lang sa mundo. Ang hangarin nyo ay mga bagay na makalangit, sabi sa aklat ng Colossus. Seek those things which are above, where Christ is seated at the right hand of God. Kung yun nga mga bagay na yung pinag-e-effortan mo. Kung siya nga pinag-effortan mo, tapos binaliwala ka na. Bakit ang Lord ibinigay sa atin ang lahat, pero hindi tayo makapag-effort man lang? Na Lord, itong taong to, gusto ko to makakilala sa'yo. At dun po sa salitang effort, kasama ron ang ating kayamanan. Kasama po dyan ang ating bulsa. Lagi natin sinasabi, magkano ba ang halaga ng isang kaluluwa? It is priceless. Hindi mo kayang tumbasan ng halaga. Kung magkano man ang iyong nailabas, alang-alang sa pagtupad, sa kalooban ng Diyos na yung mga tao yan ay maligtas. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kayang ibalik ng Lord yan. Huwag mo yung alalahanin. Kayang-kayang ibigay ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Lagi nating tandaan, tayo po, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo sa tao nagtatrabaho. Kanino tayo nagtatrabaho? Sa Panginoon. Therefore, siya din po ang magpapasahod sa atin. Ibig sabihin, siya rin yung magbabalik sa atin ng blessing. Sa maraming kaparaanan. Baka minsan di mo rin nare-realize, ay blessing pala ni Lord sa akin na ako ay walang sakit. Amen? Blessing pala ni Lord sa akin na hindi ako natuloy dito sa negosyong to. Hindi pala dapat gano'n. No? Mapapahamak pala ako. Buti na lang inilayo ko ng Panginoon sa kapahamakan. Yun po yung mga blessing ng Lord na hindi natin kayang tumbasan. Or even our relationship with other people. Kayang ayusin ng Panginoon yan. Kaya wag po natin iasa lahat sa pera. Hindi dahil ikaw ay mapera, ibig sabihin, solve na lahat ng problema mo. In fact, mas marami kang pera, mas marami kang pwedeng maging problema. Amen? Kaya, huwag mong isipin na dahil mapera ka na, ay wala ka lang po problemahin sa mundo ito. Hindi po yan ang solusyon sa lahat ng bagay. Totoo po, yan po ay nakakatulong. Pero huwag nating isipin na yan lang po ang solusyon. Again, ano po ang kalaban ng success? It is comfort zone. People who stay too much in their comfort zone doesn't achieve too much. Yung mga tao na nanatili sa kanilang comfort zone, wala silang nararating kasi okay na sila doon. Anong sabi ng Panginoon dun sa mayaman na nag-impok ng maraming pera? Ngayong gabing ito, babawiin lahat ng ang iyong buhay. Saan mapupunta lahat ng iyong kayamanan? Isa kang hangal.
They are afraid to take the difficult road because they are so comfortable on the road they are taking. Yan po ang mindset ng nasa comfort zone. Why do Christians fail to share the gospel? It is simply because they are in their comfort zone. Kaya tayo hindi makapag-share ng gospel. Ayaw kasi nating mahirapan. What is the other enemy of success? It is the fear of rejection. Sabi niyo nga rejection. Yung takot kang ma-reject. Lagi po nating tandaan, when we share the gospel and people reject it, they are not rejecting us. They are rejecting the one who sent us. Ang Panginoon ang nire-reject po nila. Kaya huwag kang ma-hurt. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ma-hurt. Kapag na-reject ka dahil shinare mo yung gospel sa Kanya, hindi po ikaw ang talagang na-reject. Si Lord ang nireject nila. So wala kang dahilan para malungkot. Wala kang dahilan para maawa sa sarili mo. Diba naman yan, shinare mo na yung gospel, na-reject pa ako. Diba? Gusto ko lang naman silang masave. Na huwag kang malungkot. Hindi naman ikaw yung nireject na eh. Minsan kaya po tayo nagkakaroon ng depression o pagkalungkot kasi inaako natin yung responsibility. No? Hindi po tayo nakakapagligtas sa mga tao. Na hindi mo pwede sabihin, share ko to para maligtas siya. Ang nagliligtas po ang Panginoon. Tayo ay instrumento lamang. Ikaw ay naging kagamitan lamang upang maligtas yung tao na yan. Amen? Huwag nating akuin, no? Yung rejection. They are rejecting God, so do not be afraid, do not be ashamed, for God is always with us. Luke 10:16. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects Him who sent me. Yan po yung chain of command. Kaya po yung mga, pag ikaw ay napag-utusan lamang, alam mo ikaw ay napag-utusan lang, wala kang mararamdaman na sakit. Kasi alam mo sa sarili mo, napag-utusan lang naman ako. Diba? Ang totoong nireject mo, yun nagsugo sa akin. Na ganun po yung mga mensahero noong unang panahon, yung pinapatakbo sakay ng kabayo. O sabihin mo to sa mga tao na hindi naman kapag nireject ng mga tao yung pinadala na yun, ibig sabihin nireject nila yung tao yun. Ang nireject nila talaga, totoong nireject nila yung hari na nagpadala sa tao yun. So what are the necessary efforts that you must do to seek and save the lost? Una po, create a prospect list. Ito po ay strategy. Again, number 1 is to create a prospect list. Mag-prospect ka. Yan po yung gagawin natin. Ilista mo yung pangalan. Bagamat yung title po natin is each one bring one. Hindi ibig sabihin, limitado ka sa isa lang yung madadala mo sa Panginoon. Ganyan po yung ginagawa namin nung ako po ay nasa pro-life. Nung kami nininang nasa pro-life po kami. Meron tinatawag doon na prospecting. No? Sa mga marketing, ginagawa po yan. Sino yung mga tao na gusto mong kausapin na para bentahan ng produkto? Kung secularly ay nagagawa po natin. Di ba? We strategize. Talagang pinagpaplanuhan mo. Di ba yung trabaho mo? Nagkakaroon ka ng strategy kung paano mong gagawin ng madali. Ganon din gawin natin sa Panginoon. I-prospect mo, ilista mo lahat ng tao na gusto mong bahaginan ng salita ng Panginoon. Why? Para ikaw ay magkaroon ng accountability sa kanila. Amen? Sulat mo pangalan ng mga mahal mo sa buhay. Yung kakilala mo, yung kaibigan mo, yung suki mo sa palengke. Pwede mong isulat. Create a list of those people whom you want to share the gospel. It could be anyone you know.
You may also share the gospel to strangers if you are already well-trained. Pwede po yun. Hindi naman po yun bawal sa atin. Pero ang mas maganda po kung sila ay madadala natin sa church. Again, to disciple them. Para hindi po dun matapos. After you share the gospel and then what? Wala na. Hayaan mo na sila. Para kang nanganak. Tapos pinabayaan mo na yung iniluwal mo sa doon. Ay, bahala na yan. Bahala nang lumaki ng pusa yan. Hindi pa nga kaya kasi sanggol pa. So, kailangan may mag-aalaga sa kanila. Kagaya ng pag-aalaga sa atin. Amen? Begin with those you know first. Once you have a list, it will be easier for you to pray for them one by one and plan a schedule for them. Hindi naman po kailangan napakarami. So be realistic din kung ano yung kaya ng schedule mo. Diba? Kung alam mo kaya mong puntahan, kaya mong bisitahin, kaya mong kausapin. Pangalawa, communicate with them. So kailangan natin silang makausap. You can start establishing your relationship with people by constantly communicating to them. Doon po yung nagsisimula. Ang isang relasyon ay nagsisimula po sa komunikasyon. Sabi nyo communication. Wala akong alam na relasyon na nangyari nang walang communication. Kahit bulag pipe, may communication pa rin po yun. Nag-uusap pa rin yan. Through sign language. Wala naman siguro naging mag-asawa, no? Na hindi nag-uusap bago sila kinasal. Nagkaroon po ng pag-uusap ang magkabilang panig. Na kahit sabihin mong fixed marriage, meron pa rin yan naging negotiation. No? May naging negosasyon. So that is communication. That is the importance of communication. Make it your habit of sending Bible verses to your prospect people. O kahit yung man lang makamusta mo siya araw-araw. Regularly message them even if they do not always reply. No, kahit hindi ka nire-reply, kahit hindi ka sinisin. Lagi mo pa rin siyang padalhan ng mga mabubuting mensahe. Send them inspirational quotes or verses. If possible, make a video call with them. Sabi nga natin, take the necessary effort. By all means possible. Ano man yung kaparaanan na alam mo pwedeng maging epektibo. Diyan sa kakilala mo o sa taong gusto mong mailapit sa Panginoon. Gawin natin. Amen? Pag meron kang bagay na gusto na mangyari para dun sa isang taong yon, gagawin mo ang lahat. Amen? Sino po rito yung mga magulang? Kung mahal nyo ang inyong anak, di po ba gagawin nyo ang lahat para siya makapagtapos ng pag-aaral? Para siya ay maging maganda ang kanyang kinabukasan. Ganun ang pagiging isang spiritual leader. Ituturing mo silang parang mga anak na gusto mo maging maayos ang buhay nila. Gusto mo makasama siya sa langit. Hindi ka papayag na merong maiiwanan. Amen? Kaya na natin yung isang yan, pasaway naman yan eh. Okay na yan. Marami naman tayo dito eh. Ano sabi ng Lord? He is willing to leave the 99 just for one lost sheep. Kasi yung 99 na yun, okay na yun, nandito na sa kawan yun eh. Hindi yun ang focus ng Lord. Ang gusto niya yung abutin yung nasa labas. Ikaw okay ka na eh, ligtas ka na eh. Paano naman yung mga hindi pa ligtas? Kaya sabi nga po, hindi tayo inipon ng Panginoon dito para magsama-sama lang. We are called to spread out
and share the gospel. Kaya lang tayo nagkakatipon tuwing linggo para magbigay ng kalakasan sa isa't isa. Pero hindi po dito natatapos ang pagiging isang Kristiyano. Hindi ito yung pinakakabuuan ng pagiging Kristiyano. Na ikaw ay umattend ng Sunday service, nag-ministry ka. Ang totoong ministeryo ay yung ministry of reconciliation. Yung pagpapanumbalik ng mga tao sa Diyos. Yun ang tunay na ministeryo. Ito po yung pinag-uusapan natin, yung seek and save the lost. Sentence with inspirational quotes. Jesus always talks to people. He does not waste any opportunity to share something to His disciples and listeners. People are attracted to Him because He always has something for them. Be sincere like Jesus. Let God move you according to His will and purpose. Always remember, Luke 18:27, Jesus replied, "What is impossible with man is possible with God." Kaya sabi ko kanina, napakaganda po ng ating inawit kanina. Na walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Kung maalala natin sa istorya po, minsan ang Panginoong Hesus, maraming tumalikod sa Kanya. Ano yung mga tao? Anong klase yung mga tao na tumalikod sa Panginoon? Yun po ay yung ang hinahanap lang sa Panginoon, yung tinapay. Ang hinahanap lang sa Panginoon, yung blessing. Pero pagpatungkol na sa pag-aalay ng buhay, marami po yung umaayaw. Marami yung hindi handang sumunod sa Panginoon. Laging may nakasunod sa Panginoon. Bakit? Kasi nabalitaan ng mga tao, uy, doon may namimigay ng gardenia. Uy, doon may namimigay ng repolyo. Eh, paano pag wala ng repolyo, wala ng gardenia? Wala na rin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo ba ay tatalikod din sa akin? Anong sagot ng mga alagad? Sinabi ni Pedro, kayo po ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Saan pa kami pupunta? Saan pa kami tutungo? Naintindihan ng mga disipulo na hindi mahalaga yung tinapay na literal na nanggagaling sa Panginoon. Kundi ang mas mahalaga yung spiritual na tinapay na nakukuha nila mula sa Panginoong Hesus. Yun ang kanilang tinignan. Samantalang yung mga taong tumalikod sa Panginoon, yun po yung ang habol lang yung literal na tinapay, yung blessing. Kaya pag wala ng blessing, wala na rin Christian. Wala na yung pagiging Kristiyano. Nakakalungkot, may nabasa po ako minsan na isang comment. Sabi niya, namatay yung anak ko, kakapanganak ko pa lang, sorry, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Kahit anong pilit sa Kanya, kahit anong paliwanag sa Kanya, sa dulo po, talagang pinanindigan niya, kahit kailan hindi na siya maniniwala sa Diyos. Dahil lang mayroong bagay na hindi niya nagustuhan na nangyari sa kanyang buhay. Pangatlo po, sabi po rito, make a busy. Sabi niya nga, make a busy. Kailangan mong bisitahin. When Jesus came to the place, He looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down because today it is necessary for me to stay at your house. Kailangan mong puntahan. Tapos na po ang pandemic. Amen? Hindi na po natin kailangan na online. Diba? Hindi na natin pwedeng gawing excuse na hindi po kami pwedeng face to face. Online na lang po kami. Mas epektibo po yung face to face. Yung physical na kayo po ay nagkikita, nagkakausap.
Amen? Although yung pong online, no, yung mga online, yung video call, yung chat, yun po ay nakakatulong. Pero anong mararamdaman mo pag may isang tao na lagi kang dinadalaw? Binibisita ka. Huwag mo namang araw-arawin. Tsaka huwag mong itatapat ng oras ng kain. Yung baka ma-misinterpret yung pagpunta mo. Di ba? Sabihin, ano ka lang eh, dito, tumatiming ka lang sa merienda eh. Di ba? Ang pinapromote pa nga po natin, ikaw yung magdadala ng something, no? Pagkain, pwede ikaw yung maglibre. Ganun talaga, you need to take the necessary effort. Amen? Minsan nga, no, yung pong pastor, dumalaw daw sa isang bahay. Ay yung pong tahanan na yun, mahirap lang yung nakatira. Ito, laging nakakwento ni pastor eh. Kaya lang, tumatak na sa amin. Ay yung bahay po na yun, no, meron silang nag-iisang isda na pagsasaluhan sa hapunan. Eh dumating si pastor. Tamang-tama. Diba? Inihain ang isda. Yung mga anak nakatingin. Nakabantay. Siyempre si pastor. Unang pinakain. Nakabantay yung mga anak. Aba, yung pastor, napasarap ng kain. Ibinaligtad ang isda. Sabi ng mga anak, Nay, binaligtad na! Grabe si pastor. Timing na timing. Inubos pa yung nag-iisang isda ng pamilya. Kasi na lang inaasahan nila yung sana kabaligtaran yung isda. Yun yung kanilang paghahati-hatian. Kaya lang dahil kinain na ni pastor, sila po ay kakain na lang ng kanin na walang ulam. Kaya mga kapatid, gawin po natin ng tama yung tama. Amen? Na para hindi po tayo mamulaan ng ating dadalawin. Ikaw na yung magdala ng makakain. No? Kapatid, may dala ako dito. No? May dala akong pizza, may dala akong pandesal. Amen? So make a visit. Jesus loves to visit people. He goes from house to house to spend time with His followers. He makes them feel important. That is one big difference from other teachers of the law. Pharisees love being recognized and feel important in the community. They are the untouchables. And that is why people are astonished at Jesus because He is way too different from other religious leaders. Ang Panginoon kabaligtaran yung kanyang ipinakita. Itong mga Pariseo, gusto nila laging sila yung binibigyan ng importansya. Yung mga pa-importante. Hindi mo sila basta malalapitan. Pero ang Panginoon Jesus kabaligtaran. Siya pa yung nagpresenta. Zacchaeus, kailangan kong pumunta sa bahay mo. Sabi na sa Mateo 23:6 verse 7, they love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called rabbi by others. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging Pariseo. Huwag nating tutularan to. Na gusto nila sila yung tinitingala lagi ng mga tao. Hindi mo ba alam? Mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Ha? Ano pong umiiral pag ganun? Spiritual pride. Hindi mo ba alam na ako ang leader mo? Dapat sa akin ka makinig. Again, ibaba po natin ang ating sarili. We must learn how to deny ourselves. To become like Jesus. Amen? Kaya nga sabi, Christ-likeness. Sawa na ang mga tao doon sa mga katulad ng Pariseo na gusto nila sila po yung importante, sila yung mahalaga sa lipunan. Kaya ano ang dinanas ng mga disipulo? Sila po ay nilapastangan, sila po yung mga binabaliwala. Bagamat sila po yung nagsasabi ng katotohanan, pero hindi po sila tinanggap ng mundo. Sa halip sila po yung na-reject. Sila yung rejected. Amen?
Nga hindi ko mo yung isang tao ay tinitingala sa lipunan. Ibig sabihin sila na yung tama. Hindi dahil nakakotse yan. Hindi dahil nakasafari yan. Diba? Kasi kung minsan mas mataas po ang respeto sa isang tao kapag siya ay may estado sa buhay. Kagaya nitong mga Pariseo. Nandun yung respect. Pansinin niyo, sino ang unang bumate? Ang Panginoong Hesus o si Zaccheo? Di po ba ang Panginoong Hesus? Hindi ba ang Panginoong Hesus ang unang nakapansin kay Zaccheo? Pero ang mga Pariseo, ano daw ang gusto nila? Ang sila ang binabate. Gusto nila sila ang importante. Kaya nga VIP ang tawag natin sa mga first timers. Kasi ang mahalaga po dito, ang kaluluwa. Amen? Hindi yung estado mo sa buhay. Hindi yung kayamanan mo. Hindi yung position mo. Ang importante sa Panginoon, yung kaluluwa ng tao. There are two kinds of charisma. Alam niyo ba yung charisma? Itong tao to makarisma. Dalawa po ang klase. Yung isa, you make others see the beauty in yourself. Pinapakita mo kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kaganda, o kagwapo. The other type is you see the beauty and goodness in other people. Kaya nga, ang isa pong employer o isang manager na magaling, hindi yan yung manager na nakabantay dun sa mga mali na gagawin ng kanyang tauhan. Alam niyo kung sino ang magaling na manager? Yung nakabantay sa kanyang mga tauhan na gumagawa ng mabuti. Kahit yung pong empleyado na yun may ginagawang mali, may ginagawang masama. Pero kung yung manager ang nakita niya yung mabuti na ginagawa ng taong yun, alam niyo nakaka-boost po yun ng paggawa ng mabuti. Ang galing naman ng manager ko, napansin yung kabutihang ginawa ko. Amen? Sino mas pipiliin mo sa dalawa? Yung taong nakabantay sa mali mo, yung taong nakatingin dun sa mabuting ginagawa mo. Sinasabi ko po, kahit ngayon po ay may ginagawang masama. Dahil napuri yung ginawa niyang mabuti. Ang galing pa lang, sarap pa sa pakiramdam na napupuri ka pag may ginawa kang tama. Amen? Pansinin niyo anong sinabi ng Panginoong Jesus tungkol kay Zaccheo. Verse 9, Today salvation has come to this house. Jesus told him, because he too is a son of Abraham. Tanging ang Panginoong Jesus lang po yung nakakita nun. Itong anak din to ni Abraham. Kahit ito ay tinuturing na makasalanan sa lipunan, ang Panginoong Jesus lang po yung nagsabi nun tungkol sa kanya. Kaya anong naramdaman ni Zaccheo? Sobrang lugod ng kanyang puso na siya ay napansin. Bukod siya ay napansin ng Panginoong Jesus, Jesus recognized him as a son of Abraham. Hindi lang kayo ang anak ni Abraham, maging itong taong to, anak din ni Abraham to. Amen? Kaya huwag natin ipaparamdam sa mga tao na parang tayo lang yung anak ng Diyos. Na itong mga hindi na naniniwala na to, yung mga hindi pa nananampalataya, itong mga to, anak ng demonyo. Itong mga to, mga makasalanan to. Kapatid, huwag ganon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon, kapatid. Huwag mong sabihin sa kapwa mo na ikaw lang ang anak ng Diyos. Huwag mong iparamdam sa kanila na parang ikaw lang ang anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesus lang ang nagsabi nun sa kanya. Ang Panginoong Jesus lang nakakita nun that he too is a son of Abraham. Lahat ng tao ang tingin kay Zaccheo, masamang tao. Subalit, iba ang naging pagtingin sa kanya ng Panginoon.
Mga kapatid, maging positibo tayo sa pagtingin natin sa ating kapwa. May pag-asa pa yan. Yung tatay mo na lasinggero, mabisyo, nananakit, maniwala ka sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. May pag-asa yan. Think positive. Maging positibo ka. Alam nyo, yung tao na nabago, yung tao na dating masama na nabago, yun pa nga yung mas seryoso kapag binago ng Panginoon. Maraming beses na po natin yan nakita. Na yung dating pariwara yung buhay, once na binago ng Panginoon, Jesus yan. Hindi na tayong lumayo sa pastor. Di ba lagi niya sinasabi, dati siyang adik, dati siyang mabisyo. Pero nung siya ibinago ng Panginoon, naging seryoso siya sa kanya, pananampalataya. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Kung sino man yung tao na yan, asawa mo man yan, kapatid mo, huwag natin limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ng tao. Tingnan mo yung mabubuting bagay patungkol sa Kanya. Tayo itinawag upang magbigay ng liwanag sa mga tao. At ang liwanag po na yan ay sumisimbolo ng pag-asa. Sabihin nyo nga, pag-asa. Tayo dapat ang nag-uudyok sa mga tao upang magkaroon ng pag-asa at hindi para mawalan ng pag-asa. Amen? Matthew 19:24-26. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. 25. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Alam niyo ba kung bakit nagulat yung mga disipulo sa sinabi ni Jesus? Kasi buong buhay nila, ang paniwala po nila, ang maliligtas ay yung mga mayayaman. Kabaligtaran po ang kanilang paniniwala. Ang paniwala nila, ito kaya mahirap to, kaya ito may kapansanan, kasi isinumpa sila ng Diyos. Kaya nga nung minsan po, tinanong ng mga disipulo ang Panginoong Jesus, Panginoon, sino po ang nagkasala sa taong ito na pinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi nyo naiintindihan ang kaharian ng langit. Kaya naging bulag ang taong yan ay upang mahayag ang kabutihan ng Diyos. Kasi naniniwala sila, ang itinuro sa kanila, ayan, kaya may kapansanan niya kasi makasalanan yung magulang niya. Sinumpayan. Ito kaya mayaman to kasi pinagpala ng Diyos to. Kaya sila naniniwala, yung mayayaman, yun po yung may pag-asang maligtas. Yun yung tinatak sa isip nila. Ganito rin ang kapaniwalaan ng kanilang mga karating bansa katulad po sa Egypt. Para makatawid ang kaluluwa sa kabilang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay, kailangan magbigay ng handog na kayamanan dun sa pantay. Kasi doon daw po sa dulo, no? Pag ang tao ay namatay, meron siyang lalakaran na landas. At meron siyang makakasalubong sa dulo na bantay. Na kailangan pong lagyan. Diba? Maniwala kayo, hanggang sa kabilang buhay sila naniniwala, puso pa rin yung lagay. No? Yung driver. Ganun po ang kanilang kapaniwalaan. Kaya makikita nyo yung mga hari, yung mga paraong pagka namatay, kasama po yung kanilang kayamanan, may kasamang ginto. Kasi yun po yung baon ng taong namatay sa kabilang buhay para siya makatawid sa paraiso, sa kabilang buhay. Parang suhol. Subalit kabaligtaran ng tinuro ng Panginoong Jesus, ayon sa Kanya, mas madali pang makapasok sa butas ng karayom yung kangelyo kaysa yung mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil mas marami kang kayamanan, mas marami kang paraan para magkasala. Subalit ang sabi ng Panginoon, bagamat imposible sa isang tao, ay posible naman sa Diyos. Kaya may pag-asa pa rin. Amen? Pangalawa po,
have compassion for the lost. Sabi doon sa verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save the lost. Do you have compassion for the lost? If you still do not have, it will be more difficult for you to share the gospel. Ano yung compassion? Yung meron ka talagang paghahangad. Yung nalulungkot ka na merong tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung meron kang malasakit. Hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo. Amen? Yun po yung tinatawag na compassion. We are not called just to organize the kingdom of God. We are called to work with the kingdom of God. Hindi tayo tinawag ng Diyos para isaayos lang itong ating pananambahan. Tinawag tayo ng Diyos para magtrabaho kasama siya. In God's kingdom, there is no one that is jobless. Amen? Walang mawawala ng trabaho. Lahat merong gagawin. Lahat merong gagampanan na trabaho. Bawal ang tamad sa kaharian ng Diyos. Walang tinawag ang Diyos na tamad. Balikan niyo po ang Bible. Yung mga tinuring na man of God, lahat po sila merong ginagawa sa buhay. Ang kahit nga Panginoong Hesus, bago siya nagministeryo, siya po ay karpintero. Isa siyang anluwagi. Yung mga disipulo, karamihan sa kanila, mga mangingisda. Kasi ang Diyos ayaw niya ng tamad sa kanyang kaharian. Lahat may gagawin. Kung gusto mo na may mangyari na isang bagay, o kung gusto mo na mangyari ang isang bagay, kailangan may gawin ka. Hindi tayo gumagawa sa kaharian ng Diyos upang tayo ay maligtas. Sapat na tayo ay ligtas na. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi ligtas na tayo. Hindi yung paggawa ng mabuti makakapagligtas po sa atin. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti, ito ay dahil nais nating sumunod sa Panginoon. Hindi para kapaligtas. Kasi hindi po yung nagliligtas sa atin. Ano ba ang utos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang tagubilin ng isang tao bago siya umalis ay tiyak na mahalaga. Kaya maaari po natin sabihin, isa po ito sa pinakamahalagang utos ng Panginoon. To go and make disciples of all the nation. Ibig sabihin, wala kang pipiliin. Hindi ka magtatangi ng tao. Eh dahil ito mahirap, hindi mo na papansinin. Ito mayaman, dito tayo. Yun po yung nakakalungkot sa maraming churches. Alam nyo, pinapahalagaan lang po nila yung alam nila na nagbibigay. O may kakaya na makapagbigay. Kapag mahirap ka, ay hindi ka pwede dito. Puro mayayaman lang kami dito. Hindi mo napansin, dahil kami dito, mayayaman. Diba? Walang na lang ganun yung sabihin. Pero hindi nila direct ang sasabihin yun. Mararamdaman mo na lang. Kaya pag ang isang church po, welcome kahit na sino. Yun po ang totoong church. Pero pag yung isang church, nagtatangi ng tao, ito, mayaman to, special ka sa amin. Hindi po ganun ang iglesia. Hindi po ganun ang church. Ang tagubilin po ng Panginoon, baptizing them. Make disciples of all the nations. Yung pagpunta ng Panginoon Jesus kay Zaccheo, kahit alam niya na ito ay isang makasalanan at magiging negatibo ang pagtingin sa kanya ng mga ibang tao, yun po yung tinatawag na compassion. Sabi niyo compassion. Yung kahit tingin niya, parang may iba yung tingin sa kanya. Pero dahil gusto niyo maligtas sa Zaccheo,
pinuntahan pa rin niya. Yung pagpapatawad niya sa mga taong nagpako sa kanya sa krus, yun po yung compassion. Yung talaga nais mong masunod ang Panginoong Hesus. Kung talagang nais mong masunod ang Panginoong Hesus sa buhay mo, kailangan mo magkaroon ng puso na katulad ng sa Panginoong Hesus. Ang puso para sa mga nawawalang kaluluwa. Kaya nung gamitin ka ng Diyos upang maibahagi ang salita ng kaligtasan sa kanila. Amen? Pangatlo po, panghuli. We must be born again in the Spirit. Why? Basta bakit kasama yan? Sabi po sa John 3 verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." How can you share the kingdom of God to others if you yourself are not yet part of His kingdom? Gusto mo maligtas yung iba, ikaw ang tanong, ligtas ka na ba? Tanong mo yung katabi mo, ligtas ka na ba? Ikaw ba ay nakatitiyak na ikaw ay maliligtas? How can you share the gospel if you still do not understand the gospel itself? Hindi ka man lang nagbabasa ng Bible, hindi ka nagdi-devotion, wala ka man lang makot na verse, wala ka man lang makabisado na kahit isang verse maliban sa John 3:16. Paano ka mag-share ng gospel sa kanila? Kaya kapatid, you need to take the necessary effort. May gagawin talaga tayo, kapatid. Hindi automatic na bigla na lang tayong dadami ng pusa na wala tayong gagawin. You must first be born again. You must first be saved. How can you share salvation to someone if you are not yet still saved? Paano ka magbabahagi ng kaligtasan sa iba kung ikaw mismo hindi ka paligtas? Mas magiging epektibo ka kapag gano'n. Kung ikaw mismo sa sarili mo, tiyak ka na ikaw ay ligtas na. May kasabihan tayo, you cannot give what you do not have. Mahirap magbenta ng isang produkto na ikaw mismo hindi mo pa nasusubukan. Ito maganda tong skincare na to. Tapos ikaw puro ka tagyawa. Puro ka pimple. Sino maniniwala sa'yo? Tama? Ang isang bagay na walang pwedeng makatanggal sa'yo, yan ay ang iyong personal testimony. Yung personal experience mo with the Lord. Kaya kapatid, siguraduhin mo na ikaw ay ligtas na. Sigurado ka ba na ikaw ay ligtas na? Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Kung nais mo na makatiyak na ikaw ay ligtas na, maaari kang magsuko ng iyong buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin. Maaari mo akong sabayan sa panalangin ko na ito. Habang lahat po ay nakapikit, maaari mo bang itaas ang iyong kamay kung ngayon mo palang tunay na isusuko ang iyong buhay sa Panginoon. Kung ngayon ka palang talaga tatanggap sa Panginoon, maaari ba itaas po ang iyong kamay? At sabayan mo ako sa panalangin. Amang banal, ako po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Nais kong tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala rin ako na si Jesus ay nabuhay na magmuli makalipas sa ikatlong araw. Ama, patawarin niyo po ako sa aking mga sala. Nais kong ipahayag ngayon na ako ay sinilang ng muli sa Espiritu at nalinis na ng banal na dugo ni Jesucristo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.